may nagtanong sa akin, ba't ang chill-chill mo lang? Kasi there's no reason to be pressured. Kapag ba pressure ko sarili ko, may changes ba? There's more to life than thinking how very you can be in front of everyone's eyes. Stop trying to fit in. Kung ano ka, ganun ka. Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga, idol, kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila at ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka, idol, sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka gold para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Tinamaan ka ba? Umilag ka na lang. Basta marunong kang makontento, hindi mahirap maging masaya. Ang pinakamasayang tao ay hindi ang taong may pinakamaraming pera, kundi ang pinakamadaling makontento at mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay na meron siya. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, ikaw mo na. Sige lang. Life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na magbibigay sa iyo ng sakit, lungkot at ng regrets. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman yung sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Hindi sa pera na susukat para masabing swerte ka. Minsan, sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo ng sobra. Isa sa pinaka nakakapagod na gawain sa mundo, ang palaging patunayan ng sarili mo sa ibang tao. Sometimes, we care too much about what other people would say towards us. Ang hindi natin namamalayan, kumikilos at nabubuhay na lamang tayo sa opinion nila. Nakabase ang saya sa sasabihin nila, nakabase ang sense of achievement sa paningin nila. And when we encounter another disapproval or dissatisfaction, we get frustrated as if we are not doing enough. Enough in proving yourself to anyone. You don't owe anything from them. Starting today, decide to do what is right, do what you love without pleasing anyone but God. Dahil sa Kanya, walang frustration, may strength at motivation. Sa panahon ngayon, kahit gaano katagal o kalalim yung pinagsamahan nyo, at kahit anong pagpapahalaga, pagbigay ng oras, pagbigay ng effort, tratuhin mo man ng tama, at ibigay mo ang lahat, huwag ka pa rin umasa na hindi yan magbabago o hindi ka niya iiwan. Kasi lahat ng tao, pwedeng magbago. Kung sa ngayon, importante o mahalaga ka, bukas hindi na. At may mga tao talaga na hindi kayang pahalagan yung mga bagay na nagawa mo nung panahong kinailangan ka nila. Mga taong palagi mong inuuna, swerte ka na kung may isa dyan na tutulungan ka kung ikaw naman ang mangangailangan. Ito ang masakit na katotohanan sa buhay. Hindi lahat ng tinutulungan mo ay tutulong sa'yo kung ikaw naman ang nangangailangan. Kaya ngayon pa lang, magtira ka para sa sarili mo. Dahil kung mauubusan ka na, saan ka pupulutin? Saan ka pupunta? Wala kang mapupuntahan. Umiiral ka nga, pero nagiging invisible ka na sa mata ng karamihan. Wala ka ng silbi sa kanila. Mahina ka. Wala ka ng halaga. Kasi wala ka ng pakinabang. Hindi ka nila tutulungan. Ano ang resulta? Madidepress ka. Kapag sobra mong bait, malulungkot ka. And at the same time, magagalit ka. Ayon nga sa kanta, kung sino pa ang marunong magmahal, siya pa ang madalas maiwan. Minado ako minsan hindi maganda ang ugali ko. Pero hindi ako masamang tao, nagpapakatotoo lang. Hindi ko kasi ugaling magpanggap na mabait, lalo sa mga taong abusado, at lalong hindi ko ugaling magpaka-plastic para lang magustuhan. Pag di talaga narinig yung side mo, siran-sira ka sa ibang tao, mabibigla ka na lang. Daming galit sa'yo dahil sa kwentong dito to. Hindi ko tungkuling ipaliwanag sa lahat ang ugali ko. Kaya kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Will, yan. Mong bilangin yung mga pagkakataong nadapa ka.
bilangin mo yung mga pagkakataong bumangon ka at kinaya mo ang lahat. Para pag dumating ang susunod na pagsubok, maaalala mo, kinaya ko na to dati at kakayanin ko hanggang ngayon. Huwag